Ang bahay na ito sa 13 Martires sa Cavite, hanggat maaari, pinangingilagan ng mga residente. Kakaiba raw kasi ang ikinikilos ng matandang lalaking mag-isang nakatira rito. Suplado ho, kasi pag nangingi siya ng mainit na tubig, pag wala kang mainit na tubig, sigawan ka pa niya, ba't di ka nag-iinit? Makulit po siya, tapos pag hindi mo po siya bibigyan ng hinihingi niya, nagkagalit po siya. Dumadaan siya rito, parang ano ba yung amoy niya ba? Parang nakakadiri kumbaga. Ang kanilang tinutukoy, itatago natin sa pangalang si Tatay Rodel, 84 anyos. Maliban sa iilang mga damit, wala na siyang ibang gamit sa bahay. Ang mga inilatag na kartong ito naman ang nagsisilbi niyang higaan. Naguulyanin na raw si Tatay Rodel. Madalas din daw itong bugnutin. Minsay nakatulala. O hindi kaya naman nagsasalitang mag-isa. Mahinga ng tubig naman. Pinagpipiestahan na rin ang mga langaw ang halos butot balat na katawan ng matanda. Na itsurang napabayaan na ang sarili. Umaasa na lang din daw di umano si Tatay Rodel sa maiaabot ng kanyang mga kapitbahay. Diyan lang ho kayo kumakain? Kumatay? Kumakain po. Oo, dito lang anak. Wala ho kayong lamesa para Wala, pagkakainan. ito, bayan ka na namin sita ko. Ano po na Ako to? pinabato yung kanin. Pagkatapos kumain, agad naman siyang nagsipilyo. Pero tila nakalimutan niyang gumamit ng toothpaste. Mas ganyan ako. Kapag nakaramdam ng tawag ng kalikasan, alam naman ni Tatay Rodel kung nasaan ang banyo. Yun nga lang, madalas hindi na siya umaabot doon. Ang mga anak ni Tatay Rodel, di umano, madalang siyang bisitahin. Wala mong kasama. Pag wala ng kainan, sabi ko, kakain ako. Kaya pumunta ko ang anak ko dito, ayaw. Ang kapitbahay ni Tatay Rodel, na itago naman natin sa pangalang si Mang Pedro, ang madalas daw na umaaruga rito. Parang siya nag-uulyanin na hindi mo maintindihan. Kababayad ko lang ng bahay, naniningil na naman siya. Hindi ko mawari kung nakakalimutan niya o ano, pero ang ginawa ko, nag-suggest na lang kami na umalis na lang muna. Pero kahit lumipat na ng bahay si Mang Pedro, araw-araw pa rin daw niyang sinisilip at binibigyan ng pagkain ng matanda. Ako ang pinaka-guardian niya. Kasi ako nga lang nakakatiis sa amoy niya. Alam mo, hindi na siya naliligo eh. Kaya ako na lang halos ng dumi niya dyan. Kung anong nagkakalat siya ng dumi eh, hindi mo talaga masisikmura. Kaya kailangan linisin, hindi pwedeng hindi. Madalas daw maikwento sa kanya noon ni Tatay Rodel ang buhay nito bilang sundalo. Para may phobia pa pagdating sa gabi, yun ang pinasusuporta niya. Parang nasa giyera pa rin siya ang isip niya. Kaya lagi siyang may itak na ganyan, ay may kutsilyo. Bakit niyo po katabi sa gabi? Wala ko kasama dito, ako meron pumasok. Sasangka ko. Nung araw na yon, hindi inasahan ni Tatay Rodel ang pagdating ng isang espesyal na bisita. Ang pang-apat sa kanyang 7 anak na tila nabura na rin sa kanyang alaala. Kumain na ba kayo? Hindi na makilala, sino ka ba?
Kita makilala. Ha? Kita makilala. Hindi mo kilala. Ako si Ah, Kumain na ba? Kumain na ba kayo? Ha? ay, mga anak ko. Iniwanan nila ako mga anak ko. Naging pagkakataon na rin yon ni Tatay Rodel na maglabas ng kanyang mga hinaing. Kada pag pupunta man ako doon, sinisirado nila yung pinto. Paano hindi sinasarado Masama eh? ugali to. Minsan kasi hindi kayo nag-aasikasa sa sarili niyo Ayaw eh. nila ako papuntahin. Humingi kahit isang tinapay man lang. Binibigyan naman kayo ah. Wala. Sama ugali mga puko. Masakit din syempre. Eh, baka na may katandaan na rin siya sa sarili niya kaya gano'n siguro. Meron yan, pumupunta rito ate ko. Tuwing lang, nagkakaroon ng problema, tinetext ko, gano'n. Eh, bira ako din mapuntahan gawa ng, minsan may pasok ako, gano'n. Ang ganitong mga kilos at ugali raw ni Tatay Rodel nahahawig sa sintomas ng may demensya. Bunga raw sa pagkamatay o pagkasira ng ilang brain cells ang demensya na maaaring dulot ng stroke o iba pang sakit. O kaya naman dahil sa mga ininom na gamot na may malaking epekto sa utak. This is the brain of a normal elderly. This is the brain of a patient with dementia. Nakita mo, normal na may edad, ito. Pero pag may dementia na, parang halos hiwa-hiwalay na yung mga brain segments natin. Ang dementia is ang sakit na pangmatagalan, na nakaka-apekto to sa ating pag-iisip. Kung saan, sa kalaunan, ang isang tao, maaring may edad, kasi mas common to sa may edad, ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang sarili. Sometimes, di na nila alam yung ginagawa nila. Gawaing pangbahay at gawaing personal ay hindi na rin nila nagagawa. Ayon sa Dementia Society of the Philippines, tinatayang 200,000 na mga Pilipino ang may demensya. Karaniwang edad 60 pataas ang tinatamaan nito. At meron daw 60 hanggang 70 sakit na maaring maging sanhi ng demensya, katulad ng hypertension, diabetes at Alzheimer's disease. O yung isang uri ng pagkawala ng memorya, indikasyon din daw ng pagkakaroon ng demensya. May 3 stages ang demensya. Ang mild stage kung saan unti-unting nagiging makakalimutin ang pasyente sa mga tao at gamit sa kanyang paligid. Sa moderate stage naman, nagsisimula ng magkaroon ng hallucinations o pangitain ng pasyente. At ang pinakamalala o ang severe stage kung saan tuluyan ang nalilimutan ng pasyente ang mga simpleng gawain katulad ng pagkain, pagtugon sa tawag ng kalikasan at iba pa. Ang demensya, hindi raw namimili ng bibiktimahin. Maging ang pinakamatatalinong tao raw, binibiktima nito. Katulad ni dating Prime Minister ng Britanya na si Margaret Thatcher. Si dating US President Ronald Reagan naman nagkaroon ng Alzheimer's disease. Hindi na raw maibabalik ang dating pag-iisip ng taong may demensya. Ngunit may mga gamot at therapy naman daw na makapipigil sa paglala nito. Sa mga family members, they have to treat the demented person with a lot of love, no? Kasi nga, malaking tulong ang family member para hindi ito mag-progress. Like what? Sasamahan sila sa pag-aaral ng pagme-memorize, no? Ng mga bagay-bagay. It's good I had been teaching grade 3 only. Ang 84 anyos at dating guro na si Nanay Guadalupe. Nakitaan na rin daw ng sintomas ng demensya. Pero kahit maraming bagay na raw itong nakakalimutan, hindi ang kanyang pagiging guro. Panay pa rin daw ang kanyang pag-iingles. You want to give a message to your son? My son? Yes. I never have a son. Until now, I have no son. How about your husband? I have no husband at all. Yeah. Pero ang relasyon ni Nanay Guadalupe sa mga taong kasama niya ngayon, tila burado na sa kanyang memorya. Sabi ko nga, sana hindi tuloy-tuloy na ganito si nanay. Sana
pagkakataon naman na makabalik yung ano niya, yung memorya, kahit gano'n na lang na maalala niya kami bilang anak. Yun ang nararamdaman ko, ma'am. Dahil sa kondisyon ni Nanay Guadalupe, hindi na nakapagtrabaho si Janet para maalagaan ito. Ang kakulangan daw nila sa pera para maibili ng gamot si Nanay Guadalupe, pinupunan na lang daw nila ng pagmamahal. Makibagay-bagay lang tayo sa ganyan na kalagayan ni nanay. Hindi mo pwedeng pabayaan yan. Kasi responsibilidad natin si nanay. Sa Teachers Village sa Quezon City, matatagpuan ang shelter para sa mga matatandang may demensya. May mga doktor at caregiver na magdamag na nakatutok sa kalagayan ng mga pasyente. May specialized medical treatment at program din ang bawat isa sa kanila. Titignan lahat ng medical needs, physical needs, caregiving needs, nursing needs, mga ganon. Tapos yun ang gagawa ng recommendations according to the mga pangangailangan na nakita. Isa sa mga residente rito ang dating manunulat ng mga librong pambata na si Doktora Paz. Dahil daw sa pag-aalagang nakukuha niya rito, nakontrol ang kanyang demensya na bunga raw ng kanyang diabetes at high blood pressure. Masaya kami dito. Marami kaming activities. Gaya ng kanina, nagkantahan. Tapos meron kami mga games. Samantala, para matiyak naman ang kalagayan ni Tatay Rodel, minabuti naming ipakonsulta siya sa doktor. Noong nasuri na ni Dr. Oro Josef si Tatay Rodel, noon lang nakumpirma ang kanyang totoong kalagayan. Base sa test natin, ang score niya ay 17 lamang, no? So medyo mababa yon kasi ang normal cutoff natin is 27 to 30. So yung 17 medyo, sasabihin ko na, nasa moderate to severe dementia para hindi siya mag-progress into a bedridden demented person, tinatawag natin. Like one, syempre sabi ko nga sa kanila kanina, dapat mag-schedule yung family na may nagbabantay kay tatay on a regular basis, no? Hindi kasi siya pwedeng mag-isa. Pagka napagambot si tatay, doon na lang po sa bahay ko para makakita ng asawa ko o miski ako ang maganda sa kanya, mag-alaga nila. Malaking bahagi ng ating populasyon sa Pilipinas, mga senior citizens. Nakahanda ba tayong alagaan sila na mga nasa dapit hapon na ng kanilang buhay? Sana wag nating kakalimutan na minsan sila ang nag-aruga sa atin. At kapag sila naman ang nangailangan ng ating pagkalinga, makalimutan man nila tayo sa kanilang isipan. Sana ang pagmamahal natin sa kanila hindi mabubura ng kahit na anong karamdaman.